far ay wala pa namang problema si Julian kay Alfred. Mabait naman ito at makwento din. Kaya lang ay wala talaga siyang kahit anong mabigay na interes sa mga sinasabi nito. Pakiramdam kasi niya ay habang nagsasalita ito ay may taglay itong kayabangan. Puro achievements nito ang ibinibida nito sa kanya. At sa halip na magustuhan iyon ay natuturn off siya doon. Nayayabangan kasi siya. Lalo na at puro ganoon lang naman ang sinasabi nito. Hindi naman niya masasisi si Alfred na may ganoon itong ugali dahil ganoon naman palagi ang mga politiko, hindi ba? Kagaya ng ama ni Alfred ay isa na rin itong politiko ngayon. Noong nakaraang eleksyon ay nanalo ito bilang konsehal ng bayan nila. Gusto din niyang intindihin ang lagay ni Alfred. Hindi man alam ng lahat ay hindi sekreto sa kanila ang tunay na pagkatao nito. Ampun lang ito ng mga magulang nito. At dahil siguro doon ay nasanay ito na mag-please ng mga tao. Dahil ganoon din siguro ang ginawa nito sa mga magulang nito para mahalin ito ng mga iyon. Hindi ba at ganoon naman madalas ang mga ampon? Dahil hindi kadugo ay natatakot din siguro na si Alfred noon na kapag hindi nito sununod ang gusto ng mga magulang ay maaaring saktan o ipagtabuyan ng mga ito ang lalaki. And knowing Albert's parents, hindi nga malabo iyon. Ilang beses na niyang nakita ang mga ito at mayroong intimidating na pakiramdam kapag nasa paligid ang mga ito. Kaya din siguro ginagawa ni Alfred ang lahat para kumuha ng matataas na achievements para mapahanga ang mga ito. Madalas ay tangu-tangu na lang ang ginagawa niya sa kwento ni Alfred. Wala siyang magustuhan sa kahit anong sinasabi nito kaya ganoon na lang ang nangyayari. Pero dahil magkasama sila ngayon ay hindi naman maaaring ang mga sinasabi lang nito ang madigest niya. Magkaharap sila kaya may buong tanaw siya sa itsura nito. Gwapo sa Alfred at kagaya nga ng naisip niya kanina ay parang magpagkakahawig ito at ang nobyo niya. Kayo manggilang ang kulay ni Alfred at may pagkamaputi si James pero ang hugis ng mata, ilong at labi ng mga ito ay tila pareho. Ilang beses na niyang tinatanong ang sarili kung nag-hallucinate nga lang ba siya, kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Iniisip ba niya na sana ay si James na lang ito? Maaari. Miss na niya ang nobyo at kung pwede nga lamang ay ito ang nasa tayo ngayon ni Alfred. May problema ba, Julian? Wika ni Alfred nang mapansin itong tila natulala na siya dito. Iniisip pa rin kasi niya ang tungkol sa pagkakahawig nito at ni James. Ha? Wala naman. Siyempre ay pagkukunwari niya. Ngumisi si Alfred. You keep on looking at me. May dumi ba ako sa mukha o namula ang mukha ni Julian? Hindi dahil sa kinikilig siya. Iyon ay dahil sa naiinis siya sa naiisip na iniisip ni Alfred sa kanya. Akala ba nito'y nagagupuhan siya dito at kinikilig siya ngayong magkasama sila? Kaya nagkakaganoon siya? Gwapo man ito at kahit kamukha ito ni James ay wala siyang pakialam doon. Para sa kanya nag-iisa lang si James. Iba ang damdamin na ibinibigay nito sa kanya. Kakaiba sa kahit na sino pa mang lalaki na nakilala niya. You look lovelier when you blush. Maswerte talaga ako na mapapangasawa kita. Hinawakan pa ni Alfred ang mga kamay niya. Gusto niyang hilahin iyon palayo pero dahil alam niya magiging masama iyon ay hindi niya ginawa. After all, dapat ay masanay na siya doon kahit na ba napakahirap tikisin ng discomfort na nararamdaman niya doon. Laking pasasalamat ni Julia na ilang sandali pagkatapos noon ay nakatanggap ng tawag si Alfred at kailangan na nilang tapusin ang dinner dahil kailangan itong puntahan iyon. Ngunit sa kabila noon ay nag-insist ang lalaki na ihatid pa rin siya nito pa uwi. Pumayag naman siya. Kwento pa rin ang kwento si Alfred habang nasa biyahe sila pa uwi. Pero kagaya noong una hindi pa rin siya nagkaka-interes doon. Mas nananaig pa rin sa isip niya ang tungkol sa kanila ni James. Sa kabila ng pinagdadaanan nila ngayon. Sa kabila ng ilang beses na pagkausap sa kanya ni James. Simula na magkahiwalay sila ay hindi sinagot ni Julian ang mga iyon. Sobrang nasasaktan siya at alam din niya na ginagawa niya iyon ng mali. Ngunit nahihirapan siyang harapin ang realidad ng buhay nila. Natatakot siya. Nagawa naman niyang sabihin ang dahilan kung bakit pinalalamigan niya ito pero nagpalipas muna siya ng mga araw. Nang araw na opisyal na pinagkasundo na sila ni Alfred ay saka siya nag-email kay James at sinabi rito na nakikipaghiwalay na siya dito. Nararapat si James para sa isang paliwanag. Maliwanag iyon para kay Julian.
pero hindi niya alam kung paano sasabihin iyon dito. Makalipas ang ilang tawag, text at email na natanggap niya kay James, ay napagpasyahan niya na rin na sabihin dito na gusto na niyang makipaghiwalay dito. Hindi niya sinabi ang dahilan at inaasahan niya na aanihin niya ang galit ni James dahil doon. Ngunit sa halip ay wala siyang narinig mula rito sa kanyang sinabi. Kinakabahan si Julian kung ano ang maaaring gawin ng dating nobyo. Hindi niya inaasahan ang kilos na ginawa nito. Gustong palaging ayusin ni James ang mga mali. Gusto nito na palaging ginagawang tama ang mga bagay-bagay. Pero bakit parang sumuko agad ito sa kanya? Kung tutuusin ay dapat na ikatuwa niya iyon. Ang pinakahuling kailangan niya ay ang makialam, si James. Kaya nga ayaw niyang malaman nito ang buong sekreto niya. Ayaw niya ng gulo. Kahit na ba alam niya na sa una pa lamang ay pumasok na siya sa gulo ng minahal niya ito. It was a forbidden love. Lahat ng ganoong klaseng pagmamahal ay walang nagtatagumpay. Kung meron man, malaking gulo ang nangyayari. Sanay si Julian sa tahimik at mapayapang buhay. Hindi niya kayang i-risk na magkaroon ng gulo. Sabihin ng mahina siya pero pinapahalagahan lang niya ang pamilya niya. Kaya niyang tikisin ang kasiyahan niya para sa ikabubuti ng pamilya niya. She just felt really sorry for James. Hindi man niya gustong saktan ito at kailangan niya na gawin iyon. Nagpasalamat si Julian kay Alfred na may hatid siya nito. Ibinaba na lang siya nito sa tapat ng gate ng bahay nila. Hindi na ito bumaba pa dahil na rin sa pagmamadali. He kissed her goodnight and drive away. Inantay niya muna na makaalis ng tuluyan ang sakyan bago niya napagpasyang tumalikod at pumasok na ng bahay. Julian. Isang hakbang na lamang at makakapasok na si Julian sa gate ng bahay nila. Pero dahil sa nakilala agad niya ang boss nang tumawag sa pangalan niya, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang tumigil. Well, he always made her world stop spinning whenever he was around. That's why it was never a doubt. Alam niya na si James iyon. Napapikit si Julian. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob na meron sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na darating ito pero alam niya na kailangan niyang harapin ito. He deserved the explanation that she denied from him. Hinarap niya ito. James, wika niya. Sinubukang salubungin ang madilim pa sa gabi mukha nito. Ang lalaki bang iyon? Ang dahilan kung bakit? Punong-puno ng galit ang boses nito. Tumango si Julian. I'm sorry. Nanlaki ang mga mata ni James. Umawang tikom ang bibig nito. Tumiim ang mga bagang pagkatapos. So, ganoon na lang yun, Julian? Bakit ngayon pa? Pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin sa Spain? Sa Ibiza? Mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba talaga ako? Bakit kay dali sa'yo napalitan ako? Gusto niyang yakapin si James para kumalma ito. Pakaramdam niya ay sandali na lang at sasabog na ito dahil sa galit. Pero kung hindi pa niya aaminin dito ang lahat ay lalong hindi sila magkakandaigi. Ito na ang tamang oras. Hindi kita ganoon kadali na pinalitan, James. Dahil noon ko pa alaman tungkol kay Alfred. I know I'm going to be arranged to be married to someone. To him. Before I met you. Diretsyong nilagok ni James ang hawak-hawak na beer. Isang tradisyon na yata sa pagkakaibigan nila na kapag may problema ang isa ay kailangan nilang pag-usapan iyon sa Golden Cash Clubhouse and Resort. Gusto sanang baliin ni James ang tradisyon nila na iyon dahil maraming pinaalala sa kanya ang lugar. Doon niya madalas na dinadala ang pinoproblema niya ngayon at ang simpleng pagpunta doon ay nagpapabalik sa kanya ng mga magagandang memorya na pinagsaluhan nila. Mga pangyayari na maaaring maging memorya na lamang. Hindi niya matanggap iyon kaya nakakadagdag lamang ng sakit. Pero dahil wala nang iba pang pribadong lugar sila na maaaring puntahan upang magkausap-usap, ay wala siyang choice kung hindi tiisin ang sakit. Isama pa na ang lugar, ang pinakamalapit sa mga tahanan nila. Lalo na sa mga may asawa na sa grupo na hanggat maaari ay ayaw mawalay ng matagal sa pamilya ng mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin siya na narito ang kanyang mga kaibigan. Para damayan siya, may outlet siya sa nararamdamang sakit. Yun nga siguro ang perks ng isang lalaking walang kapatid. Sa kaso niya, nawalan siya.
Minsan na naiisip niya pa rin si John, lalo na kapag nakakasama ang mga kaibigan na siyang itinuring na niyang kapatid. Pero sa tuwina ay madalas na inaalis na rin niya sa isip ito. Eventually, pagkatapos ng nalaman niya ay tinanggap na niya na hindi na sila muling magkikita ng kapatid. Namuhay na lamang siya na ang mga kaibigan ang itinuturing na kapatid niya sa buhay. Kapag nagiinom kami, ikaw palagi ang nagpapatigil sa amin. Hindi ka ba nag-aalala sa atay mo at to me for being a doctor? I'm out of the face now. Gusto ko makalimot. Tumaas ang sangkilay ni Adam. Halos lahat ng kaibigan niya ay naroroon sa lugar, maliban na lamang kay Charles. Pagkatapos ng ilang pagkakataon na hindi nagpakita si Vladimir, ay nakabalik na ito muli sa Pilipinas. Napansin niyang tila may malaking pinagbago ang kaibigan niya sa dating ito. Mukhang may galit pa rin ito sa mundo dahil tahimik ito. We are here, James. Kaya nga tayo nagtitipon-tipon dito, di ba? We are here to resolve your problems. Props lang ang mga beer dapat. Sabihin mo sa amin ang problema mo. Is this about Tita Esmeralda? Umiling si James. We are good. She is good. Kumunot ang noo ni Ethan. Tungkol saan ang pagdadrama mo? About your career? O siguro nga, wala ka namang love life kaya hindi dapat maisip iyon. He glared at Ethan. Ito ang palagi nangaasar sa kanya sa kawalan niya ng love life. What? Naguguluhang tanong nito. Bakit mukha kang galit? Huwag mo sabihin na meron kang girlfriend at yun ang pinoproblema mo, ha? Bumuntong hininga si James. I had. All eyes stared widely at him. Had? You mean you really had a girlfriend? How come? We didn't know about that. Naglihim ka sa amin, James? Pero ikaw mismo nagsabi sa amin na wala kang dapat ilihim sa amin. Remember what you said when it was the time Ethan has some problems? Sermon ni Adam. I can't believe this. You really had a girlfriend. Tell me, ilang araw ka na naglilihim sa amin? Si Ethan muli. Sinubukan niya magpaliwanag sa mga ito. It was... Hindi pa man tapos, si James ay pinutol na siya ni Ethan. At parang sa lagay mo ngayon, nang nararamdaman mo ay mahal na mahal mo ang babaeng ito. Pain and sorrow is painted all over your face. Nagiinom ka nang higit sa ginagawa mo dito. Was she really worth it? Do you really love her that much? Huh? Pwede nga. If you really love her this much, maybe you'd like to marry her too. Oh boy, you don't marry a man you just met. Tumas ang isang kilay ni Vladimir. That last line was familiar. Ngumisi si Philip. Frozen. Pinapalood palagi ni Francis yan. Seriously, Ethan? Namula si Ethan. Sorry, soon to be daddy. Masyadong naghahanda kaya napapanood na rin ng Disney. Napailing-iling si James sa itinatakbo ng usapan. Bumalik ang tingin sa kanya ni Ethan. So ano nga? You really love the girl this much to marry her? Hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag kanina. Kaya kung ano-ano nagiging conclusion niyo. Wika ni James at pagkatapos ay ipinaliwanag sa mga kaibigan ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Julian at ang problema sa relasyon nila. As expected ay lumabas ang pagkagulat sa mukha ng mga ito. Pero sa apat na kasama ay si Vladimir ang pinakatila na apektuhan sa sinabi niya. Parang exaggerated na ang panlalaki ng mga mata nito, pati na din ang pagdidilim ng mukha nito. Sinasabi mo sa amin na pumayag ka sa ganong klase ng relasyon? I didn't even know she was arranged to be married. Pinagkatiwalaan ko siya, kaya akala ko'y wala siyang itinatago sa akin. Pumayag ako sa ganong klase ng relasyon dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Wala eh, ganon ko siya kamahal. I was blinded by the love I have for her. Isa pa, ay iniintindi ko din siya dahil alam ko na may pagkukulang ako sa kanya. Ako ang nasa Spain at hindi ko siya maaaring palaging nakakasama. Pero isang malaking pagkakamali na nagtiwala ko ng lubos. Gaano man siya ka-inosente, ay meron pa rin pala siyang itinatagong sekreto. I should have known. Hindi ko man lang nagawang mag-research. Naibulalas ni James sa sobrang inis. Kailanman hindi niya pinagdudahan sa Julian. Malaki ang tiwala niya rito kaya naman kapag may mga bagay ito na hindi gaano ikinukwento o sinasabi, kagaya ng pamilya nito ay hindi na siya nagtatanong pa.
Ngunit mali na sobra siyang nagtiwala kay Julian. Kaya pala hindi nito gusto na palaging pag-usapan ng pamilya ay dahil sa isang kilalang pamilya pala talaga ito kabilang at may itinatagong sekreto ito sa kanya. Tama si James na pinagdudahan niya ang mga naging kilos ni Julian nang maghiwalay sila sa Spain. Yun naman pala ay talagang may plano ito kaya ganoon. Nang sabihin ito sa email nito na makikipaghiwalay ito sa kanya pagkatapos ng ilang araw na panlalamig nito, alam niya na kailangan niyang gumawa ng kilos. Bumalik muli siya sa Pilipinas para makausap ito. Nararamdaman kasi niya na malaking problema iyon na kinakailangan ng isang personal na pag-uusap. Nakompronta nga niya ito at hindi niya magagawang tanggapin iyon. Naging maikli lang ang pag-uusap nila pero naging napakasakit ng lahat. All the time, alam nito na mauuwi lang sa wala ang relasyon nila pero hindi man lang nito nagawang sabihin iyon sa kanya. James knew this would happen. Pumasok siya sa isang komplikadong relasyon na bata pa lamang siya ay pinagsabihan na siya ng mama niya na huwag niyang gawin. Sa una pa lang, alam niya maaaring siyang masaktan pero masyado niyang minahal si Julian kaya hindi niya gaanong iniisip iyon. Nagtiwala din siya dito na hindi siya sasaktan nito pero nabuhay siya sa pantasya. We are not that active in our home country. Hindi natin masisisi si James na hindi niya naisip na maaaring anak pala ang girlfriend niya ng isang sikat na politiko. Wika ni Philip. But that's not really the problem. Ang sakit isipin na hindi pinagkakatiwalaan ni Julian si James tungkol sa relasyon nila. Like seriously? Hindi ba niya naisip na kaya naman siyang ipaglaban ni James kung sakali? Sabi ni Adam. Isa pa, mayaman si James. He could help the family financially. Madalas naman ang labanan sa isang eleksyon ay tungkol sa pera, hindi ba? Wika ni Ethan. Well, naiintindihan ko ng konti ang tungkol doon. Wala silang pakialam sa yaman dahil ang gusto nila ay suporta ng isang politiko na makukuha kung makikipag-strong family ties sila sa ibang pamilya. Wika ni Vladimir. I still don't get it. Si Ethan muli. Umiling-iling si Vladimir. Hindi niyo talaga naiintindihan. Mahirap pigilan ng mga arranged marriages, lalo na kapag nakasalalay pa ang honor ng pamilya mo doon. May kakaiba sa tono ni Vladimir. Natahimik silang apat at napatingin dito. Seryosong seryoso ang mukha nito. Arranged marriages really sucks. Pagpapatuloy naman ito, tumaas ang isang kilay ni Ethan. Bakit ka ganyan makapagsalita? Parang may pinaguhugutan ka. Huminga ng malalim si Vladimir. Kinuha nito ang beer at dire-diretsyong nilagok. Pagkatapos ay tumiim ang bagang na nagsalita ito. Dom, yeah, because I'm one of the victims of Dom arranged marriage traditions. Pag-amin ni Vladimir na ikinanganga nilang lahat. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Julia na pumunta sa bahay ng ate Julie niya. Full-time housewife at mother ang ate niya kaya alam niya na nasa bahay ito nang walang paalam na binisita niya ito. Sa ngayon ay 3 taon ng kasal ang kanyang ate sa lalaking pinili dito ng ama nila at meron na din isang anak na babae na ngayon ay magdadalawang taong gulang. Kasama ang ate niya ay magiliw din siyang sinalubong ni Juliana, ang anak nito. Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo, Julian. Anong meron? Tanong sa kanya ng kapatid nang niyaya siya nito na pumunta sa hardin ng bahay ng mga ito kung saan hinainan sila ng katulong ng makakain. Hindi ba pwede bumisita ako sa iyo nang walang dahilan? Sa totoo lang ay hindi din niya alam kung bakit naisip niya na bisitahin ito. Basta ang alam niya ay kailangan niya lamang na may makasama dahil natatakot siya na mabaliw siya kapag naiwan lang siya mag-isa. Masyado niyang iniisip ang mga nangyari sa nakaraan. Sobrang bigat ng damdamin niya kapag naiisip niya na sinaktan niya si James. Tinitigan siya ng matama ng kanyang ate. There's been something unusual in you. Naglihis siya ng tingin. Tumingin siya kay Juliana na masayang naglalaro na mag-isa. Nilalaro ang dollhouse nito sa tabihan. She looks happy. Ngumiti ang kanyang ate. Of course, maayos naman ang buhay namin dito. Masaya ang pagsasama namin ni Andrew. Mahal na mahal din niya si Juliana. Tumingin siya sa kanyang ate.
Simula nang ikasal ito sa piniling lalaki para rito ng kanyang ama ay wala naman siyang narinig na reklamo dito. Mukhang tanggap nito ang nangyari at naka-adjust din sa sitwasyon. Ayon dito ay mabait naman ang asawa nito kaya wala itong naging problema. Sa di kalayuan din daw ay natutunan din ng mga ito na mahalin ng isa't isa. Lalo na nang dumating sa buhay ng mga ito si Juliana. Kapag naiisip niya na maaaring maging miserable ang buhay niya kapag siya naman ang ipinakasal ng kanyang ama sa lalaking hindi niya mahal, ay iniisip niya ang ate niya. Ganoon din ang kanyang mga magulang na ipinagkasundo din noon. Arranged marriages did just fine for them. Umaasa siya na magiging ganoon din ang sa kanya. But you don't look so happy. Dinadamdam mo ba masyado ang engagement mo kay Alfred? Tumingin siya sa kanyang ate pero hindi siya nagsasalita. Ngunit sapat na ang reaksyon ng mukha niya para malaman ito ang problema. You really fall for that guy that you can't get up. Mukhang alam din ito ang tinatago niyang relasyon kay James. Ate, hindi na napigilan ni Julian na mapaiyak. Lumapit sa kanya ang kapatid at pinakalma siya. Wala namang mali doon. Umiling siya. Everything's wrong, ate. Mahal na mahal ko si James at sobrang sakit. Naisipin na hindi kami pwede. Sobrang sakit dalhin na nasasaktan ko siya dahil napakahina ko para ipaglaban ang pag-ibig namin. Naiintindihan kita, Julian. Iniisip mo lang ang pamilya natin kaya ka sumusunod sa gusto ni Papa. Well, ganoon din naman ako noon. I have a boyfriend then, but I didn't fight for the love I have for him. Not because I am weak. It's because he wasn't worth it. Nagulat siya sa pag-amin ng kanyang ate. Wala siyang kaalam-alam tungkol doon. Inamin ko sa kanya ang tungkol sa tradisyon ng pamilya natin. But he doesn't even care at all. Hindi ko man lang siya nakitaan ng willingness na lumaban para sa akin. Naging mapait ang ngiti ng kanyang ate. Naging mahina siya. O siguro ay dahil na rin hindi sapat ang pagmamahal niya sa akin. Tinanggap ko iyon. Pero ikaw, mahal na mahal mo si James. Hindi ka magkakaganito kung hindi ka noon. Hindi mo din siya mamahalin ng ganyan kung alam mo na kulang ang pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo. Kaya kung malaki ang tiwala mo sa kanya, na kaya kanyang ipaglaban dahil mahal na mahal ka niya, lumaban ka. Hindi pa naman huli ang lahat. Nalagay sa matinding pag-iisip si Julian sa mga sinabing iyon ng kanyang ate. Mahal siya ni James at nararamdaman niyang kaya nitong ipaglaban siya kung sinabi lang niya iyon dito. Pero natakot siya noon kaya hindi niya nagawa. Ayaw niya ng gulo. Mahina siya kaya hindi niya kayang harapin iyon. Gusto niyang mabuhay sa pantasya lang at ngayon ay kailangan na niyang gumising kahit ayaw niya. May paraan pa rin naman para mabuhay sa kanyang pantasya at iyon ay kung makakaya niyang ipaglaban ito. Umuwi si Julian ng bahay nila na iniisip pa rin ang mga sinabi ng kanyang ate. Dumiretso siya sa kwarto niya. Lumapit siya sa cabinet niya at sa secret area noon kung saan niya nilalagay ang lahat ng mga memorabilia niya kay James. Nakalagay sa isang may lock na drawer ang kahon na naglalaman noon. Kinuha niya ang kahon at dinala sa kama. Doon nakalagay lahat ng mga pag-uusap nila na talagang nilimbag niya pa mula sa mga chat nila online. Kapag naiisip niya ito, ay nalulungkot siya. Palagi niyang binabalikan iyon. Ang mga pag-uusap nila ang nakakapagpangiti sa kanya. Ang lahat ng tungkol kay James, ang kasiyahan niya. Kinuha niya isang papel mula doon at nahulog naman ang isang plastic na naglalaman ng mga hibla ng buhok. Natatandaan niyang kailan lang niya inilagay sa kahon ang plastic na iyon. Hibla ng buhok ni James iyon. Isang hibla ng mga buhok na iyon sa makakapagpatunay ng wagas na pagmamahal sa kanya ni James. Isa iyon sa mga witness nila. May isang bahagi ng gilid ng buhok ni James ang hindi nito pinapagupitan at pinuputol. Palatandaan kasi ang buhok sa tagal ng hindi nila pagkikita. Ginugupit lang ang buhok na iyon kapag pumupunta ito ng Pilipinas at siya lang ang maaaring gumawa noon. Ang hibla ng buhok ngayon ay ang huling pinutol niya mula sa pagdating nito. Ilang buwan na ang nakakaraan.